Noong 2015, pinagbigyan ng Korte Suprema ang grupo ng mga guro sa kanilang apela na huwag ituloy ang nais ng CHED na pagtanggal sa Filipino at panitikan subject sa kolehiyo. Naglabas ng temporary restraining order ang SC para mapanatili ang Filipino at panitikan subjects sa general curriculum sa kolehiyo kasama ang iba pang asignatura gaya ng math, science and technology at maging Philippine history. Ang Filipino ay nakatuon sa paggamit ng wikang Filipino, habang ang panitikan ay nakatuon sa pagbabasa at literatura. Ayon sa grupong Tanggol Wika, isang grupo ng mga Filipino teachers, higit 10,000 guro sa buong bansa kasi ang maapektuhan kapag nawala ang Filipino at panitikan subject sa kolehiyo. Ngayon pa lang, hindi na nakapagturo ng Filipino sa kolehiyo si Nelson kahit pa may TRO. Dahil sa K-12, wala masyadong enrollee sa universidad na pinagtuturuan niya. Ano pa raw kaya kung matatanggal ng tuluyan ang Filipino at panitikan subject sa kolehiyo? Mula nung kami ay mag-slide down sa senior high school, tinataya naming nasa 15,000 o 15,000 hanggang 20,000 o 20,000 ang nabawas sa aming buwan ng sahod. Nangangamba ang mga guro dahil naghain ng motion ang Office of the Solicitor General na sumasang-ayon sa tuluyang pagtanggal ng Filipino at panitikan subject sa kolehiyo. Itinaon pa raw ito ngayong buwan ng wika. Ang Filipino at panitikan ay baluarte ng malayang pag-iisip. Ang problema na bawat Pilipino ay nakakalimutan natin ang ating mother tongue, which is Filipino. Paano natin masasabi na globally competitive tayo mga Filipino, kaming mga students, kung hindi namin kayang gamitin ng maayos ang ating wikang pambansa? Ayon kay Solicitor General Jose Calida, tama lang natanggalin bilang college subjects ang Filipino at panitikan dahil kabilang na ang mga ito sa K-12 basic education curriculum. May kapangyarihan din daw ang CHED na magdesisyon kung ano-anong subjects ang mapapabilang sa general curriculum. Apples Halandoni, ABS-CBN News. Maghahain ng ikalawang mosyon ng grupong Tanggol Wika para tutulan ang pag-aalis sa Filipino at panitikan bilang mandatory subject sa kolehiyo. Sa pareham ng DZMM, sinabi ni Tanggol Wika spokesperson Dr. David Michael San Juan na may negatibong epekto kung mawawala sa kolehiyo ang dalawang nabanggit na subjects. Natatanggalin na alinsunod sa pinal na desisyon ng Korte Suprema. Git ni San Juan, mas lalong dapat ayusin ang pagtuturo ng Pilipino at panitikan sa kolehiyo dahil sa pinakahuling National Achievement Test result kung saan bagsak ang karamihan sa mga estudyante. Nakasaad din anya sa konstitusyon na dapat isama ang wikang Pilipino sa pag-aaral sa mga curriculum ng lahat ng antas. Madalas bihirang pagbigyan ng second motion for reconsideration, pero kailangan ho natin gawin kasi papatayin ng korte mismo ang ating wikang Filipino at panitikan at malaki ang implikasyon nito sa klase ng matututuhan na ating mga estudyante sa kakayahan nilang makipag-ugnayan sa mga kapwa Pilipino. Si Tanggol Wika spokesperson Dr. David Michael San Juan. Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Adrian Bagnos Zamuranos. may katanungan lang ako sa inyo. Para sa inyo, ano ang pambansang wika? Kasi sa akin pagkakaunawa, ang pambansang wika ay siyang representasyon sa isang bansa kung paano niya binuklod at binuo yung mga nasasakupan ng baryo nito at rehiyon. Kumbaga, ba't natin kailangan pagyabungin at alagaan? Kumbaga sa Pilipinas mayroon tayong pambansang wika, yung ang wikang Pilipino. Ang Pilipino kasi ay madaling aralin at madaling maintindihan sapagkat ito na yung nakasanayan ng karamihan. Kasi pag sinabi natin wikang English, yung pangkalahatang wika ang gagamitin natin, di ba may mga tao din naman na hindi talaga nakapag-aral. Yung tipong nahihirapan sila kung paano intindihin yung mga Maghahain ng ikalawang mosyon ng grupong Tanggol Wika para tutulan ang pag-aalis sa Filipino at panitikan bilang mandatory subject sa kolehiyo. Sa pareham ng DZMM, sinabi ni Tanggol Wika spokesperson Dr. David Michael San Juan na may negatibong epekto kung mawawala sa kolehiyo ang dalawang nabanggit na subjects. Natatanggalin na alinsunod sa pinal na desisyon ng Korte Suprema. Git ni San Juan, mas lalong dapat ayusin ang pagtuturo ng Pilipino at panitikan sa kolehiyo dahil sa pinakahuling National Achievement Test result kung saan bagsak ang karamihan sa mga estudyante.
Nakasaad din anya sa konstitusyon na dapat isama ang wikang Pilipino sa pag-aaral sa mga curriculum ng lahat ng antas. Madalas bihirang pagbigyan ng second motion for reconsideration, pero kailangan ho natin gawin kasi papatayin ng korte mismo ang ating wikang Filipino at panitikan, at malaki ang implikasyon nito sa klase ng matututuhan na ating mga estudyante sa kakayahan nilang makipag-ugnayan sa mga kapwa Pilipino. Si Tanggol Wika spokesperson Dr. David Michael San Juan.